Jesus Christ, for forgiveness of our sins. We receive the gift of the Holy Spirit. To God be the glory, as Father He created all. To God be the glory, the Son, the Savior of the world. To God be the glory, the Spirit He was in my heart. To God be the glory, there's only one God. To God be the glory, as Father He created all. To God be the glory, the Son, the Savior of the world. To God be the glory, the Spirit He was in my heart. To God be the glory. Congratulations po sa lahat po na nakatanggap na libro. Una sa lahat, syempre, ang gumawa po ng libro, si Bishop Luis Santos and si Pastor Leslie Santos. Sila po dalawa ay nagtulong po dyan talaga sa mga libro na atin. Kaya thank you so much dahil ginamit po sila ng Panginoon. Thank you po. To God be the glory. This is spiritual aspect, ang daming distraction at ang daming mga influence, pwede maka-influence sa atin para mawala tayo po talaga sa spiritual realm. Ang dali natin mawala sa spiritual realm. Napakadali. Kasi tayo nung tumanggap sa Lord, oh yes, sabi natin yung flesh natin, wala na. Hindi po wala. Tulog lang yan. Yung lust of the flesh, tulog. Kaya pag nagising yan, wow, ayan na, umpisa ka na naman. Balik ka uli sa dati. Paano magigising yan? Hindi magigising na walang gigising yan. May gumising. Sino gumising? Si friend. Si friend. Si best friend.
Alam po ba ninyo na marami po nagpupuri sa Panginoon? Pero sa lahat ng mga ito, nakatingin po siya, especially po sa atin. Bakit? Tayo na nilinis ng kanyang dugo, tayo na nabautismuhan sa kanyang pangalan, tayo na laging tinuturuan ng ating Panginoon, nakatingin po siya sa atin. Sapagat bakit? Very powerful po ang ating pong pagsamba sa Kanya. The troubles in life are the revealers of fear, the revealers of anxiety, the revealers of worry. Yan ang nagre-reveal ng takot natin pag dumarating na ang trouble sa buhay po natin. But for Christ, even if the situation is so fearful, you must not fear. Kanya ka nilalagay sa impossibilities, hindi para matakot. Alam niya, wala kang magagawa. Kanya ka nga nilagay dyan dahil alam niyang wala kang magagawa. At ang magagawa mo lang ay umasa sa Kanya na siya ay kasama mo. Let us all remain in our senses, keep our feet on the ground. Huwag tayong malibang sa paligid, lalo na pag nasa itaas tayo. Kahit po nasa itaas tayo, huwag po tayong yumabang sa gawa, sa isip, sa pananalita. Kasi naririnig at nakikita po ng Panginoon yan. Remain humble. Kung ano pang meron po tayo ngayon na pinagmamalaki natin, it's not permanent. So ba't po natin siya ipagmamalaki? Ang tangi may pagmamalaki lang po natin ay kinahabagan tayo ng Panginoon dito at sinave po tayo. Para hindi po tayo ibagsak ng Panginoon. Kapag pinatawad na po ng Diyos, mga kapatid, binigyan na po ng pagkakataon ng Panginoon, huwag po natin tuldukan. Huwag po natin tuldukan ng isang taong binigyan ng kama ng Panginoon. Tuldukan kaya tayo ng Diyos. Saan tayo abutin? Everything is just a comma. Hanggat hindi nagpapantay ang paa ng isang tao at ano'y kalagayan niya sa dulo, nung nagpantay ang paa niya, yun yung tuldok. So we hush. We stop judging. Kahit sabihin natin, no, nakaraan ko pa yun eh. Kahit nakaraan mo yung kani-kanina lang sa Diyos yun. Pero pinatawad ka. Pinatawad tayo. Kahit kani-kanina lang sa Diyos yun. Dati tayo nasa dilim, ngayon po hiniwalay na po tayo ng Panginoon. Kinuha niya tayo sa dilim at nilagay na po tayo sa liwanag. Although, tayo po'y nasa mundo pa rin po ng kadiliman, pero tayo rin po'y para din pong nakabukod po sa kanila sapagkat tayo po'y lumalakad po sa liwanag. Pero pagdating po ng takdang panahon, magkakaroon na po ng total separation. Dahil po sa rapture day ay kukunin po ng Lord ang Church of God upang ihiwalay literally sa madilim na mundong po. Purihin po ang Panginoon. Isang napakagandang tanawin po ang nakikita ko sa ngayon na kayo po ay lagi-laging sumasampa sa atin Diyos sa lugar na to. Kaya batiin mo yung nasa tabi mo at nasa likod mo. Sabi mo magandang hapon sa'yo. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Magandang araw din po sa inyong lahat. Kasama na rin po ang mga brethren natin na nasa center stage ng Star Mall.
at sa lahat po ng mga kapatiran natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga nasa international satellite churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in ngayon at makikisa pong maghandog sa ating Diyos na buhay para sa pagsamba, pasasalamat at pagdinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Diyos. Bago po tayo sumulong sa ating pong pagsamba sa ating Diyos na buhay, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia sa Psalm chapter 28 verses 6 and 7. Blessed be the Lord because He has heard the voice of my supplications. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoices, and with my song, I will praise Him. Purihin po ang ating Diyos. Alam po ninyo, napakahirap po nang magpuri sa ating Diyos na meron tayong mabigat na dalahin sa puso. Pero dito sa binasa natin, ang sabi, ang puso niya ay greatly nagre-rejoice. Pwede pala tayo nandito sa worship center na ang puso natin ay mabigat. Pero meron pong sikretong itinuro sa atin. Ang sikreto niya po'y nanalangin siya at dininig ng Diyos ang kanyang prayer. At siya ay nagkaroon ng kalakasan. Amen? Bago po dinggin ng Lord, ang prayer natin, of course, nandun ang ating pagtitiwala. Kaya pag tayo po'y may tiwala sa ating Diyos, magkakaroon tayo ng puso na talagang merong kagalakan. Nang sa ganon, kapag tayo nagpupuri sa Kanya, magiging katanggap-tanggap sa ating Diyos ng buhay. Iyuko po natin mga ulo, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sapagkat alam namin na kayo po ang Diyos na laging dumininig sa amin. Napakarami po namin mga problema, O Lord. Ngunit ang dahil sa pagtitiwala namin sa inyo, dinidinig mo ang mga prayer namin. Nagkakaroon kami ng lakas at kami ay nagkakaroon ng puso na masaya na habang kami nagwo-worship, Panginoon, ay tinatanggap mo mga worship namin sa iyo. Kaya Ama, sa pagkakataon na to, hinihiling po namin na iunat mo ang mapagpalang kamay sa inyong mga anak, pagpalain mo po't basbasan, Panginoon, ang iyong mga anak na nandirito. Tulungan mo po, Lord, na ngayong hapon na to, na sa aming pagpupuri sa inyo, ay kasama ka namin. Nagtitiwala po kami, Lord, na ibibigay mong muli ang double portion ng anointing sa aming beloved Bishop, upang kaming lahat ay muli mong punuin ng kaalaman nang sa ganon maragdagan ang aming kalakasang espiritual. Sa iyo po lahat ng kaprihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen! Come on, church, let us unite in praise, in worship, in songs. Pag dalawa o tatlo magpuri sa ating Panginoon, nandito siya. He is near and He is here in this place. We welcome you, Jesus. Sing hope in your arms. Hold me in your arms. Never let me go. I want to spend eternity with you. Hey! We welcome you, Lord Jesus.
never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. Now you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life you changed. I wanna be with you, I wanna be with you. I wanna be with you, Lord. Let's continue praising the Lord, church. The one who loved us, the one who cared for us, and the one who gave us salvation. Hallelujah, Lord. Let's sing. Broken by the love you've given, this heart is yours. Holy, I devote my life in hope of everything you've done for me. Jesus, bounded by a heart of hearts, I live for you. And deeper, Lord, I want to know you. Am I forever? Delighted, overwhelmed, Lord, and there's no other. You alone are my desire. Dedicated, I'm dependent. My heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. Let's feel the presence of our Lord. Hallelujah. Bounded by a heart of hearts, I live for you. We live for you, Jesus. Deeper, Lord, I want to know you. Am I forever? Delighted, overwhelmed, Lord. There's no other. You alone are my desire. Dedicated, I'm dependent. My heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. The one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. Amen! Napakasarap po talagang magpuri sa ating Panginoon! Amen po ba? We all know, alam natin, kilala natin sarili natin, that we are all undeserving and unworthy sa kaligtasang binigay ng Lord. Pero out of billions of people, isa tayo sa pinili niya na maihatid yung mensahe niya para lahat tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At sa kaligtasan na yan, may kalakip
na napakadaming pangako na dapat tayuan natin para maging masaya ang buhay ng isang Kristiyano. Kaya po sana, sa ating papurit pagsamba sa ating Panginoon, alam niyo po ba, when we praise and worship the Lord, napapalingon natin ang ating Panginoon. Napapakilos natin siya pag genuine ang ating pagpupurit pagsamba. Napapangiti natin siya, napapakilos natin siya. You know what? His enormous power will pour out His miracles in our lives. Kaya po tayuan natin lahat ng mga pangako ng Lord. At isa sa pangako niya, kahit anong sitwasyon meron ng mga anak niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Lagi natin kasama ang Lord, whether sa taas o sa baba ang buhay natin, kasama natin ang Panginoon. Kaya po I believe na gusto natin pasalamatan ng Lord. And one way of giving thanks to God is to praise Him and worship Him with all our hearts, soul, strength, and mind. Let us all worship and lift up our hands. Let us show Him how thankful we are through praise and worship. Suddenly, Lord, you came.
pagpapatuloy mo na pagliligtas sa bawat isa amin. Araw-araw, Panginoon, you keep on protecting us. Come on, church! The Lord deserves more than that praises. Hayaan mo makapapakinggan niya lahat ng palakpak, lahat ng iyong pasasalamat, lahat ng iyong awit. Let the Lord hear those praise and worship. Come on, church! Hallelujah, Lord! Thank you, Lord God, for always being there para sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord! Thank you, Lord God! Hallelujah, Lord! Suddenly, Lord, you came along. You took my hand, and then you made me strong. You gave me hope to live my life. You saved me. You saved me from the grave. Came along. You took my hand, and then you made me strong. You gave me hope to live my life. You saved me. You saved me from the grave. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa araw na ito na kami po ay nandarito, pangmuring-purihin ka, itaas ka, at muli kang dakilain, Lord. Bukod sa lahat, O Diyos, ay nandarito kami para muling pakinggan ang iyong salita. Pansa ganon, O Lord, magbigay ng kalakasan sa amin, sa mga anak mo nang ihina, O Diyos, sa mga anak na nangangailangan ng kalakasan, Panginoon. At naniniwala kami, salita mo ngayon ay magsisilbing kalakasan sa amin lahat, maging sa lahat na nanonood ngayon sa television, Lord. At alam ko mangungusap ka at muli ka mangunguna sa amin lahat. Maraming salamat, Lord. At nagtitiwala kami, Panginoon, ng anointing mo ipadadaluin mo sa amin lahat, Lord, para madama namin ang power mo sa lugar na ito. Maraming salamat, Lord, and this way us, in Jesus' name. Amen and amen. 1 Kings chapter 19, verses 1 to 4. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and also how he had executed all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger to Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time. That threat, 24 hours. And when he saw that he arose, he ran for his life and went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree, and he prayed that he might die, and said, It is enough. Now, Lord, take my life, for I am no longer better than my fathers. And our subject today is entitled, How to Detect if you're a winner or a loser. Lahat ng winners, magsabing, Praise the Lord. Okay, malaman natin. You may all be seated, please. Now, brothers and sisters, every human being aspires to be a winner in different aspects. Some like to excel in sports and in any kind of competition and career or profession, and likewise in business. But most importantly, to be a winner in every challenge in life.
Now, I remember Elijah when God gave him a tremendous victory after he challenged the 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah. Now, to put the bull offering on the wood side by side with him. And then Elijah and those false prophets would call on the name of the Lord, and the God who answered by fire was the real God. So in other words, this is a contest between good and evil. And the result was those false prophets failed to send fire from heaven. But Elijah, with courage and confidence, prayed, and the fire from heaven came from heaven and consumed the burnt offering. And so we can declare Elijah as a winner. Then he and the Israelites killed all the prophets of Baal, which is a sign of victory before the God of Israel. However, in 1 Kings 19:1-2 says, and Ahab told Jezebel that all Elijah had done, also how he had executed all the prophets with the sword. And verse 2, then Jezebel sent a messenger to Elijah saying, so let the gods do to me, and more also, if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time. So Jezebel sent him a threatening message that she would vow and swear that it would be the death of him within 24 hours. That threat within 24 hours. And as a result, in verse 3, and then when he saw that, he arose and ran for his life, and went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. So the question is, what happened to Elijah? Where was his confidence, his courage, the power of God on him? They were all gone with the wind. Why? Well, perhaps he thought that when the people saw that miracle of God publicly through him, and the Israelites returned in worshiping God, nagkaroon po siya, let's say, nag-expect siya na first, the people would take him a guide and oracle. And second, he would be their prime minister, according to some commentator. And thirdly, and his direction would be their laws both for the kings and the kingdom. But it's the other way around. Hindi ganon ang nangyari. He was neglected, whom God honored. Hindi siya pinansin. No respect was given to him. And the worst, Ahab, the king of Israel and Israelites, he was an Israelite, might as well convince Jezebel to threaten him. Siya pa nagsulsol para takutin siya. And Elijah, the winner, turned out to be a loser. Kaya hindi pwede sabihin mo pag winner ka, pirmi kang winner. Sometimes magiging loser ka pag ikaw ay nagkamali. However, God does not want us to be a loser. Ayaw po niya. Ang gusto niya, lahat tayo maging winners po tayong lahat. Because in 1 John 5:4 says, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. So in other words, ang sabi ng Lord, through our faith, dapat nandun ang victory sa atin at winners po tayo. And also in John 16:33, these things I have spoken to you, that in me, sabi ng Lord, you may have peace. In me, you may have peace. Kailan yan? In the world, you will have tribulation. So the Lord Jesus Christ speaks about peace during tribulation. I'm talking about the great tribulation. Kundi tribulation ang nangyayari sa atin ngayon, mga problems, troubles in life. Be of good cheer. Huwag kayong matakot. Magpakatabang kayo. I have overcome the world. Yun ang sabi ng Lord. So sa case natin,
There's no reason para maging loser tayo or failure, pero loser, never. Hindi po. Kasi meron tayong Jesus Christ na nagbibigay ng victory sa atin any moment, anytime, nandun ang victory sa atin lahat. Basta't nandyan ang Lord ay victory po tayo. Sino nasa victory side? Magsabi amen. Now, what are the telltale signs of a loser? Ano yung signs ng loser? Paano malaman kung loser ka? First, the loser's negative emotions. Too much fear. In 1 Kings 19:3, the Bible says that when he saw that, he rose and ran for his life. He ran for his life. Wala siyang pakialam sa mga Israelites na iwan niya. Tumakbo siya para ligtas yung buhay niya sa takot or maybe he was prostrated. But it's more on fear. Natakot siya and went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servants there. So he ran for his life. How can you win if you will turn from your challenges in life because of fear? You will never win. Pag ang problema po hindi nyo hinarap at tinalikuran natin ang problema, hindi kayo mananalo, hindi kayo magiging winner po. Pirmi tayong loser pag ganoon. So never turn your back sa inyong mga problems, sa inyong mga conflicts sa buhay. Huwag yung tatalikuran. Harapin ninyo. Ang problema po ay hinaharap at hindi tinatalikuran. Haharapin po natin ang buntapang. Dahil naniniwala ko, any problem met to gone, may sagot ang Diyos na buhay. Winners always face his challenges in life. Hinaharap niya pirme. Well, naalala ko si David. We all know the story of David and Saul. David the winner and Saul the loser. Sumisigaw si Goliath for 40 days and 40 nights. China-challenge sila. You know, pag sinabing Goliath, sana mag-sing sa mind natin, challenge. Pag Goliath, challenge. May hamon sa buhay natin. Pero may challenge sa buhay natin. Huwag niyo expect na tayo Christian, everything is fine, smooth lahat. Hindi po ganun ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng challenges po sa buhay. Talaga pong maando ng hamon. Hamunin talaga tayo. Ang tanong bakit? Winner tayo eh. Pag winner, lahat tayo winners tayo rito. Pag winner ka, hamunin ka. Pag talunan ka, hindi ka nahahamunin kasi talo ka na. Naunawaan nyo ba? Kaya ibig sabihin, mentras hinahamon ka, ibig sabihin nun, winner ako pag gano'n. Hinahamon ka naman, winner ako pag gano'n. Hinahamon ka ng asawa mo, huwag mo labanan. Pag hinahamon ka ng asawa mo, sabihin, challenge siya. Amuhin mo siya at malulutas ang problema. Anything na magsisilbing challenge sa'yo, china-challenge yung faith natin. China-challenge yung heart natin. China-challenge yung paano ka nagtitiwala sa Diyos. Lahat yun i-challenge sa atin. Hahamunin lahat yun sa atin ng devil para mapatunayan natin kung tayo tunay o hindi. Kasi pag wala pong challenge, winner ka lang sa salita, pero hindi talaga sa gawa. Wala po sa gawa, pwede. Pero sa gawa, hindi. Why? Tinatalikuran mo eh. Kanya kay Goliath na gamon. Hey! Ano sabi niya gano'n? Padala kayo ng tao. Sabi gano'n. Bigyan niyo ako ng taong lalaban sa akin. Pag natalo ako, tapos na. Talo kami lahat. Yun ang hamon niya. At hinahamon niya si Saul, ang king of Israel. Ano sabi ng Bible? And Saul was so afraid. Lumitaw itong bata. Lumitaw yung isang teenager. Ano sabi gano'n? Sino itong hahamon sa bansang Israel? Sino itong hihiya sa bansang Israel? Ibig sabihin nun, pag tayo may mga challenges sa buhay at hindi ka lumalaban, hinihiya mo ang Kristyanismo. Hinihiya mo ang church, hinihiya mo ang Lord. Dahil ayaw mo lumaban. Kailangan pag may challenge, lalaban ka. At nakita natin mga kapatid na lumaban siya. Dumampot siya na 5 bato. Bakit 5 bato dinampot niya? Well, ayon din sa mga commentators, 5 magkakapatid, sila Goliath. Kanya yung isa kay Goliath, yung 4 sa kapatid niya. Hindi sinabi sa Bible kung sino-sino yung kapatid niya. Pero yun ang sabi ng mga commentators po. Kanya 5 kinuha niya. Pag lumitaw pa yung isa, eto pa, meron pang bato. Lito pa isa, meron pa. Ano sabihin nun? Nakahanda itong si David sa anuman challenge sa buhay niya. Lumitaw yung isang Goliath. Goliath 1, may bato ka. Goliath 2, may bato ako para sa'yo. Goliath 3, may bato ako para sa'yo. Yan ang tanong ko sa inyo. May bato ba kayo sa bawat Goliath na dumarating sa buhay ninyo? Dapat meron. Dapat meron. Pag kayo po, ay sabihin natin, may Goliath ka, may batong dapat ka dyan. May kapatid dyan. Meron din ako sa'yo. May kapatid dyan, meron din ako sa'yo.
sa bawat kapatid niyan, dapat meron ka dahil lahat ng mga challenges there, makakapatid yan, mga kapatid, at magugulat ka sunod-sunod sometimes. Pero wala kang magagawa kundi harapin. Hindi mo pwedeng talikuran yan. Pag tinalikuran mo yan, kung titignan yung Ephesians chapter 6, sa ating weapon po, wala po tayong pansangga sa likod. Wala po. Ang pansangga natin sa harapan, breastplate of righteousness sa harapan din yan. Panangga natin sa shield sa harapan din yan. Lahat yan puro sa harapan. Ay wala sinabi na may panangga tayo sa likod, pwede kang tumalikod. Hindi. Kasi pag may labanan po, harap. Pag meron kang challenge, harap. Naunawahan nyo ba? Sa madali sabi, sa parting ito po, pag sinabing challenge number 1, yung fear, wala dapat. Pag may fear ka at punong-puno ka ng fear, you are a loser. Isang sign yan. Basta takot ka, loser ka. Tingnan yung si Joshua. Numbers 13, 28-29. Ano sabi niya? Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. Oh, lakas. The cities are fortified and very large. And moreover, we saw the descendants of Anak there. Higante nandun. Next. And then the Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites, Jebusites, Amorites, the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan. Pag sinabi mga Tites, mga Tites, hindi Tites or no piring ha, Hittites, Amalekites, Jebusites, Amorites, Canaanites, kalaban ng Diyos lahat yan. Yan ang nagcha-challenge sa kanila. Next. Verse 33. And there was so the giants. Alam ba gano'ng kalaki yung giants? Ayon din po sa mga commentator po, minsan 33 feet ang taas. Kanya nga sinabi nila ano sabi niya ganoon? The son of Anak came from the giants and we were like grasshoppers. Ganong kalaki grasshoppers? Ganong kalaki. Sinabi para silang grasshoppers. Ang tangkad talaga. Ang lalaki ng kalaban nila. At tandaan ninyo, ang demonyo pirming malalaki ay tatapat sa'yo para matakot ka. Pag nakita mo't nalula ka sa laki, hindi ka nalalaban. Yan ang magiging problema mo. Tandaan ninyo, kay maliit yan, kay malaki yung kalaban mo, harapin mo. Harapin mo, ang Diyos ang bahala dyan. Ang Lord ang bahala dyan. Now, sa kanila hindi. Umiyak sila, natakot sila, yun ang nangyayari sa kanila. Natakot, umiyak, why? Loser. Basta't loser, una, iyak eh. Basta't loser, pag ako ng problema, iyak. Iyak dito, iyak doon, iyak dyan. Imbis na mag-isip, paano kaya ito lalabanan? Paano kaya ako tatayo? Paano ko harapin itong demonyong ito? Paano kaya harapin itong problema ito? Dapat ganon. Hindi iyak, hindi takbo. Si Elijah, he ran for his life. Ito na, takbo may ginto. Dire-diretso siya, takbo siya. Why? May kalaban eh, hindi siya humarap. Ano naging resulta sa kanya? Hindi naging resulta, hindi naging maganda resulta sa kanya. Second sign, the loser's mentality. Yung utak ng mga losers, the last recourse of a loser is to die. Mamatay. He prayed that he might die. In 1 Kings 19:4, sinabi rin niya, and he prayed that he might die. Ayun, sinabi uli. He ran from death to death. Tumakbo siya sa papatay sa kanya. Pumunta siya ron para gusto magpakamatay. Then that became his solution. Yan po mga losers. Ang gusto niyan, yung kanilang last recourse, mamatay na lang para wala ang problema. Gusto ko mamatay na. Buti hindi ka kinokol ng Lord. Mamatay ka ng duwag, tapos ka. There's Revelation 21:8. Ang mga duwag daw ay sa impyerno tuloy. Kaya hindi tayo kinokol ng Lord. Dahil pag namatay ka ng duwag, abay tapos ka. Nakukuha ba natin? Wala pong dapat Kristiyanong duwag. Dapat pag Kristiyano po, tapang tayo. Yes. Example, Numbers 14:1-2. And so all the congregation lifted up their voices, ayun na, and cried. And the people wept that night. Ano sabi? Next. And all the children of Israel complained against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, if only we had died, the land of Egypt, or if only we had died in this wilderness. Puro die, puro patay. Di ba minsan tayo ganyan? Pagka medyo nasukol ka, ay, patay na. Ayun. Patay. Ay, patay na. Patay na. Kinapos tayo, patay na. Huwag mo sabihin patay. Never say die. Huwag mo sasabihin patay. Dahil sabi ng Lord, ako ay naparito para bigyan ka ng buhay, hindi para patayin. Eh sa atin, hindi pwedeng patay. Kahit masukol ka na, hindi. Buhay pa rin to. May daan tayo rito. Bahala ang Lord sa atin. Ang Diyos ang bahala sa atin.
ganun tayo dapat. Although sometimes talaga wala na talaga makita ang daan. Meron yan. Wala na ang daan, Pastor. Meron yan. Wala na. Meron yan. May solusyon, may daan. Dahil may Diyos po tayo. At ang Diyos natin hindi pwedeng gipitin ng Diyos dahil siya may hawak ng lahat ng bagay sa world. That's a loser's assumption. Death, oh God. At sinabing death, bad words. Ayaw ng Lord ng death. Kanya kinonquered niya ang death. Ang huli ko, conquered niya ang death. And would you believe, pagdating ng rapture day, totally conquered ang death. Kasi pagdating sa rapture, mapapalitan yung katawan natin, wala ng death. Wala na po. At yun ang gusto ng Lord. Until now, wala tayong death. Physical meron. Pero spiritual, wala na. Hindi kinonquered ng ating Lord sa cross of Calvary. Kaya never say die. Huwag po. Huwag ka magsasabi na yan po mga terminology, yan po ng mga losers. Yan po mentality ng mga losers. Patay na, wala na, mamatay na lang, buti pa mamatay na lang. Nakita niyo sa world yung iba? Nagkaroon ng problema isang ina, anong ginawa? Pinatay pati anak niya, tapos nagpakamatay sa sarili niya. Why? Loser. Loser. Basta nag-isip ka na, gusto ko mamatay. Wala ang pag-asa, gusto ko na mamatay. Loser ka. You are a loser. Third, sign. The loser's discouraging word. Ano discouraging word? 1 Kings 19:4. Ano sabi nga noon? Lord, it is enough. Tama na, Lord. Take my life, Lord. Now, Lord, take my life. Tama na po. Tama na, sobra na, Lord. Ano yung sabihin nun? Meaning, hindi ko na kaya, Lord. Hindi ko na kaya, Lord. We are not able to fight or to bear or to this hardship. Hindi ko na kaya to. Yan po terminology ng mga loser. Yan ang mga discouraging words po nila. Numbers 13:31. Ano sabi ganon? But the men who had gone with him said, we are not able to go up against the people for they are stronger than we. Hindi pwede, hindi natin kaya. Ang lalaki nila, nalimutan nila na yung pinakukuha sa kanila, ang Diyos ang nagsabi na yan lupang yan, sa inyo yan. May giants po, sa inyo yan. Paano po may giants? Alam ko. Huwag sabihin, hindi alam ng Lord yun. Ibig sabihin ng Lord, binigay ko sa yan, pati yung mga giants, binigay ko sa inyo para matalo. Nakukuha po natin. We are not able. Hindi namin kaya. And basically, mananampalataya ganyan. Pag dumarating sa point, lalo emotional problem, hindi ko na kaya, iyak na, hindi ko na kaya, Lord, Lord, hindi ko na kaya. Sana ngayon mamatay na ako, tungkol sa mamatay na ako. Ganun ang sinasabi natin. Ang samang terminology niyan. Discouraging words of a loser. You are a loser. And you will never win pag ganun ang ating salita. Hindi kayo mananalo po. Sapat alam natin, ibang salita ng mga winners. Mamaya tatalakay naman natin sa winners. Ngayon sa losers muna tinatalakay natin. And please, isipin natin, nasang category tayo dito. Tingnan mo mentality mo. Tingnan mo yung lumalabas sa bibig mo. At tingnan mo kung anong panaraw mo ng isang loser. Fourth, the losers gauging through comparison. Kino-compare. For I'm no better than my fathers. Yun ang sabi ni Elijah. I'm no better than my father. Yun ang sabi niya. A person starts to gauge his value by comparing himself to a loser. Therefore, becoming a loser himself. Ibig sabihin ikaw, kinukumpara mo yung sarili mo sa mga loser din. Kanina niya kinumpara yung sarili. Yung fathers doon. Sino yung fathers na yun? Kasama si Moses. During the time na bagsak din si Moses. Loser si Moses yung oras na yun. Numbers 11:10-15. Ito sabi ni Moses. Then Moses heard the people weeping throughout their families. Everyone at the door of his tent, and the anger of the Lord was greatly aroused. Moses also was displeased. Hindi rin siya nalugod sa nakikita niya. Nagre-reklamo, walang pagkain. And Moses said to the Lord, why have you afflicted your servant? Ba't gano'n ang ginagawa mo sa mga lingkod mo? Why have I not found favor in your sight? Bakit hindi ako makakita pabor sa'yo that you have laid the burden of all these people on me? Nilagay mo sa balikat ko lahat yung kabigatan sa mga taong ito. Sumunod. Did I conceive all these people? Pinaglihi ko ba itong mga ito? Did I beget them? That you should say to me, carry them in your bosom? Ako ba'y pinanganak? Sa Tagalog maganda eh. Ako ba nanay nito mga ito? Yun ang sabi ng gano'n. Say to carry them in your bosom as a guardian carries a nursing child.
to the land which you swore to their fathers. Di ako nanay nito, ba't ginagawa mo ko nanay, Lord? Where am I? Where am I? To get meat to give to these people. San ako kukuha ng karne para sa kanila? Ako. Hindi ikaw, Moses. Ang Diyos. Pero sabi niya, san ako? Pag kinabit nyo, san ako kukuha ng pera? Tapos ka na. San ako kukuha ng kagalingan? San ako kukuha ng pambayad? Tapos ka na. Why? Ikaw wala kang magagawa. Kanya ka nilagay ng Lord sa ganyan. Why? Para pakita sa inyo, wala kang magagawa kung ikaw. Pero pag sinabi mo, Lord, bahala ka rito. Alam ko, meron ka, Lord. Alam ko kung saan mo kukunin. Alam ko, malulutas mo. Alam ko, mo. Sa Lord natin bigay. Para sa ganun malaman mo talaga ang Lord na kumikilos. Pero siya, saan? Where am I? Saan nakukukuha ng pagkain itong mga ito? And for they weep, ayun na naman. They weep all over me. Sabi ko sa inyo, ganyan ang loser Iyak na naman sila. Saying, give us meat that we may eat, Lord. Bigyan mo kami. Next. 14. I'm not able to bear. Ayun. Hindi ko na kaya the Lord. All these people alone. Hindi ko kaya. Because the burden is too heavy for me. Ano sabi ni Elijah? Enough, Lord. Enough. Sobra na ito. Yun din ang sabi ni Moses. This burden is too heavy for me. Ayoko na, Lord. Tama na, Lord. Hindi ko na kaya, Lord. Next. If you treat me like this, please kill me. Ano sabi ni Elijah? Mabuti pa that I might die para mamatay ako. Ayan din si Moses. Please kill. Nakikiusap pa Hindi please release me. Please kill me. Patayin mo na lang ako. Here and now. If I have found favor in your sight, and do not let me see my wretchedness. In other words, yan po salita. Yan po, pag-discourage ka, pag-loser ka, ganyan. Parehas na parehas sila ni Elijah po. Nakukuha po ba natin? Okay. Tapos tayo sa loser. Pasok tayo sa winners. Sino-sino may gusto maging winner? 7 signs. Number 1, the winner's voice. Ano voice na winners? Yung sinabi ni Joshua. Do not fear. Huwag kayong matakot. Numbers 14:9. Ano sabi niya ganoon? Only do not rebel against God, nor fear. The people of the land, their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Huwag kayong matakot. And this is the voice of a winner. Do not fear. Huwag kang matatakot. Ang isang winner po, madalas yan na huwag kang matakot. Ako bahala sa'yo. Madalas sa mga tatay, huwag kang matakot. Ako bahala sa atin. Bahala pamilya. Yun po ang dapat lumalabas sa atin because you are a winner. Ang winner, sinasabi ka, do not fear. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Nakikita niyo sa boxing, nakikita ko Pag isang malaki kalaban, sinasabi ng coach, huwag ka matakot dyan. Kayang-kaya mo yan, kahit malaki yan. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Ganun dapat ang boses natin. 2 Kings 6:15-16. Kay Elisha. And when the servant of the man of God arose early and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots. And his servant said to him, Alas, my master, what shall we do? Ang daming tao, ang daming kalaban natin. He answered, ano sabi ni? Si Elisha to, hindi si Elijah. Ano sabi niya? Do not fear. For those who are with us are more than those who are with them. Salita ni Elisha, huwag kang matakot, mas marami tayo sa kanila. Ba't niya nalaman? Samantala, sinabi pa lang sa kanya, ba't niya nalaman mas marami? Alam niyo, pag winner ka, yung mata mo tumatagos, nakikita mo kung ano nangyayari doon sa likod ng kalaban mo, alam mo na doon sa likod ng kalaban mo, kung ano dapat mo makita. Ganun po ang isang winner. Sa katunayan, ang pangalawa po ng winner, the winner's vision. Ano vision ng winners? Numbers 14:9. Ano sabi ganoon? And do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Bread ang tingin niya sa kalaban. Bread ang tingin niya doon sa mga higante. Tinapay. For the loser's vision, death. For the winner's vision, bread. Kaya pag may problema kayo, may bread na naman tayo. Bakit sinabi niyang bread? Alam niya ang pangako ng Lord, milk and honey, doon sa lugar na yon. Kaya hinarangan ng higante.
Pag hinarangan ng higante, hindi niya makita yung milk and honey. Pero si Joshua nakikita niya. Dahil tinitignan niya, hindi yung higante, hindi nakaharang. Yung nasa likod doon, yung milk and honey, doon nakatingin yung mata niya because he was a winner. Kaya pag winner ka, lahat kayo may problema. Taas ang kamay, lahat may problema. Okay now, tatandaan ninyo. Huwag niyong tingnan yung problema yan dahil titsaking ko sa inyo. Sa likod niyan, may bread sa likod niyan. May bread sa likod. Kaya tingnan nyo yung bread sa likod. Huwag sa ma-overcome yung giants yan. Yung bread sa likod ang tingnan mo. At yun ang makukuha mo. And third, signs of a winner. The winner's goal. Anong goal ng winners? Numbers 13, 28-30. And nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified, very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. Next. And Amalek is living in the land. And the Negev, the Hittites, the Jebusites, and the Amorites living in the hill country. And the Canaanites are living by the sea and by the side of the Jordan. 30. Then Caleb quieted the people. Huwag kayo maingay. Hindi namin kaya. Huwag kayo maingay. Hindi natin kaya. Huwag kayo maingay. And sabi niya and said, let us go up. Never go down. Kung gusto mo manalo, dapat ang goal mo is always to go up and not to go down. Kahit nakikita mo, tumatagilid na. Tumatagilid yung business mo, tumatagilid yung kabuhayan mo, ang tingin mo, go up pa din. Humihina business na, hindi, tataas yan. Tataas ang benta, tataas yan, tataas yan, tataas yan. Yung salary ko kulang, hindi, tataas yan, tataas yan, tataas yan, tataas yan. Ang blood pressure ko, ang baba, tataas yan, baka sobra. No normal yan, no normal yan. Nakukuha natin. Then we go up. Yung tingin mo, pero may pataas ang tingin mo. Never look down. Yan ang vision ng mga loser, pababa. Paano maglakad ang loser? Di ba pa ganun? Paano maglakad ang winner? Because you know you are a winner. Pag winner ka, pati tindig mo, winner. At pati vision mo, winner. Pati goal mo, winner. Lahat yun. At please, Christians, even to all of you who's watching by the television right now, dapat may goal sa buhay. May goal ka sa family mo. May goal ka sa pananampalataya mo. May goal ka sa hanap buhay mo. Yan tatlong yan, pero may goal ka dapat. Pag nawalan ka ng goal dyan, wala na. Loser ka sigurado, bagsak ka. Walang direction ang buhay without goal. Pag wala kang gusto tumbukin sa buhay mo, wala kang goal sa buhay mo, saan ang tungo mo? Nakita mo pati pananampalataya natin, saan ang goal natin? Langit, pababa, pataas. Pataas ang goal natin. Pataas ang goal natin. Pero may goal tayo. Doon sa taas ang goal natin. Dito sa buhay natin sa baba, abay dapat doon din ang tingin. Pataas din ang tingin para umasenso ka, pataas ang tingin. Gusto mo umasenso, pag ganun ang tingin mo, loser ka. You're not a winner. And you will never be a winner pag ganun ang tingin po natin. Sa taas, dapat ang goal natin pataas po. And how I wish, ako, actually hanggang ngayon, may goal ako magkaroon tayo ng sariling church building. Sabi nila, hirap daw ng buhay ngayon, economy, bagsak daw ngayon. Bakit ako mabibili? Hindi naman ako eh. Yun naman ang bibili. Bakit? Hanggang ngayon, Pastor, wala pa yung church building natin. It is time. May time yan. Tandaan nyo. And to God be the glory. Para si Fernando po yan. Para si probinsyano yan. Binubugbog mo na yan. Pero hindi namamatay yan. 8 tama, 10 tama, lahat tama. Ilang araw lang, ito na naman ulit. Why?
Winner eh. Pag winner, hindi mo kayang patayin. Yan tandaan po ninyo. As sabi ko, Kristiyano, hindi mo kayang patayin. Sa susunod, baka yan ituro ko eh. Hard to kill. Yan po ang pag-aaral natin. Hard to kill. Hindi mo kayang patayin. Yan ang ba't may namamatay? Gusto nyo malaman? Sa isang linggo, may ibang topic na yun eh. Now, sa madali sabi, yung sinasabing hard to kill, yan po ang Kristiyano. Pagka winner ka, mahirapan siya. At pirmi na doon, maganda ang buhay mo, maganda, ang tindig mo, maganda. Pati pakiramdam mo, iba pakiramdam ng winner. Iba pakiramdam ng winner. Kasi kung minsan tayo, hindi lang maganda pakiramdam mo, mukhang talunan ka na eh. Wag. Kahit hindi maganda pakiramdam mo, lapanan mo. Kami magugulat ka, lakas mo na naman. Honestly speaking, tanong sa kanila, kanina nang pumunta rito, kulang ako sa tulog. Hindi ako masyado nakatulog. Hindi ko alam kung ang babaw ng tulog ko. Pero nananaginip ako. Pero gising ako. Pwede ba yung gano'n, Pastor? Pwede eh. Totoo, Pastor, dyan nananaginip ako, pero gising ako. Alam ko, gising ako eh. Pumasok pa si Pastor, gising ako, pero nananaginip ako. Kaya nyo yun? Ano ibig sabihin? Yung pong pinakamasamang tulog, hindi magandang tulog. Pag gising mo nung malata ka. Honestly, nagpe-pray ako kanina, Lord, patawarin mo na ako. Ang lalata ba, wala ako tulog kanila. Alam mo, ginawa ko, medyo humiga pa ako ng konti. Tapos bumaho, sorry Lord, napahiga ako. Pray na naman ako. Hanggang kanina tanghali. Latan-lata, kasi nga kulang nga ako sa tulog. Kaisip. Ano iniisip mo, Pastor? Wala naman. Meron yun, nandito. At the back of your mind, hindi mo lang alam, meron. Diyan tayo nadadala kayo, basta nyo, hindi makatulog. Sabi mo, wala naman ko iniisip eh. Kala mo lang. Pero meron, ang dami, nakaimbak doon sa likod ng, dito sa bao ng ulo mo, nakaimbak lahat. Nandun. Ay, hindi ka makatulog. Lata hanggang kanina, lata ako. Kumain ako siyang tinapay para medyo lumakas. Kain ako. Hindi pa rin. Andun pa rin. Tinawag na ako. Sabi niya, Bishop, isang kanta na lang. Hindi ba pwedeng gawin 10 pa? Hindi na raw pwede. Ako na raw. Sige, diretso na. Dito na ako. Pagdating ko dito, nalalatapan ako. Pagtayo ko dito, nalalata pa rin ako. Pero nagsabi na ako ng verse. Ay, the book of 1 Kings chapter 19, verses 1 to 4. And Ahab's daughter. Ayun na. Unti-unti, naramdaman ko, lumalakas ako. Ngayon, eto, lakas ko na. Oh. Ang lakas ko na. Why? Inisip ko kanina eh, Lord, bahala ka na sa akin, kailangan ko ng lakas. Sinabi ko sa Lord, bahala ka na, kailangan ng lakas. Pag ako bumaksak doon sa pulpit, dahil nangihina ako, kahihiyan mo dyan, Lord. Totoo yun. Ang Lord mapapahiya. Gusto ko ng lakas mo, Lord. Yung lakas mo, bigay mo sa akin, Lord. Yung lakas mo, bigay mo sa akin, Lord. Binigay ng Lord. Laban lang! At nangihina ka, laban lang! Lulupay-pay ka, laban lang! Why? Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Praise the Lord! Yes! Tandaan ninyo, walang talunan sa atin. Lahat tayo winners! Tayo lahat! Yes, failure meron! Failure marami! Doon tayo loser. Failure lang. Pag failure, bumabawi yan. Yan tatandaan nyo, pirme. Pangapat, winner's action. Ano action natin? To possess. To possess. Numbers 13:30, ano sabi ni Caleb? And take possession. Let us go up and take possession now. Ngayon daw, ang sabi niya. At yun ang utak po ng mga winners. To possess. To possess what? Take possession of God's solution. Ano ibig sabihin nun? If you're sick, take possession of your healing. Huwag kang pumayag. May sakit ako, Lord. May sakit. Pinagpray na ako. Alam ko, Lord, magaling na ako, Lord. Aangkin, yun ang pag-angkin eh. Akin na yan, healing. Akin na, healing, Lord. Akin na, healing, Lord. Ba't ko sinabi? Meron tayo kapatiran. Nagpa-ultrasound. Tingnan ng doktor. Naku. Pag sinabi naku ng doktor, magtago ka na. Naku. Medyo suspected cancer ito. Hindi, yung kapatiran natin, naginig, ano pa? Cancer. Cancer. Hanggang sa umuwi siya, cancer.
Pagdating sa bahay, cashier. Cashier. Bakit cashier? Pera na kailangan, cancer. Cancer. Ay, umiiyak siya. Ando naman kami, huwag ka matakot. Sige, mag-pray ka. Huwag ka matakot. Kasi madali pag wala kang cancer eh. Sige, matakot. Pag sa'yo yung cancer, hindi mo masabi. Sige, huwag ka matakot. Bahala Lord. Sige naman siya. O, sige po, opo. O, sige. Pa-second opinion ka. Pag-pray ka namin ha. Tapos, second opinion. Pinag-pray. Dami kami. Oh, Lord. Pinasa natin sa mga prayer warrior. Pray sila. Lord, si sister, Lord, cancer daw, Lord. Yung cancer, gawin mong cashier, Lord. Lord, yung cancer, Lord. Yung cancer. Ganun sila. Lahat nag-pray. Then, pa-check up siya ulit. Second opinion. Ano sabi ng doktor? Sinek up siya. Pagka-check up. Mrs., wala kayong dapat ipag-alala. Benign po. Kayo po ay negative po. Wala kayong cancer. Wala. Hindi. Ang sabi niya, parang gusto ko dalhin pa sa ibang doktor para talagang patunayan talaga, wala talaga. Sabi ko, gusto mo ba maging positive pa yan? Negative na yan, papapositive mo pa. Negative, tanggapin mo na. Kung sa akin, negative ako na, praise the Lord, takbo na ako, hindi tayo magkikita. At negative na eh. Yan ang problema sa atin minsan eh. Pag negative na, pa-check pa tayo sa iba. Pagdating doon, delete, mukhang cancer nga ito. Ayan naman, magpapatingin ka na noon. Negative naman Ano yung pipiliin mo ngayon? Negative, positive. Saan ka? Sa gitna ka ngayon. Ano tawag sa ngayon? Nega pa. Ano sakit mo? Nega pa. Hindi mo na alam sa kabubutawan. Ang sabi ng Bible sa James, ang taong pabago-bago na isip ay walang pupuntahan. Tingnan mo, pinagpe-pray mo sa Lord, gumaling ka. Nung sinabi magaling ka na, wala na. Ba't ka pa mapapatingin sa iba? Sinabi na magaling ka na eh. Diyan ka na lang sa nagsasabi sa'yo, magaling, yan ang yakapin mo. Doktor, I love you so much. Yeah, yan ang yakapin mo. Yung nagsasabi, may cancer ka. Ha! Hindi, ikaw, ito gusto ko. Ano ibig sabihin nun? Kakampi ng Diyos ito. Ginabayan ng Diyos ito. Nag-pray kami, siya ginabayan ng Diyos. Yun ibig sabihin nun. So yun ka sa doktor na ginagabayan ng Lord. Okay. Bakit? Inangkin na niya. Nung uli, magaling na po ako. Talagang magaling ka na. Magaling na ako. Pinoses niya yung healing. Kasi sana kayo, meron pa isa. Last week. Sunday, pagkatapos ng service, pumunta doon. Hindi makala. Sciatic. Sakit nun. Nagkaroon ako sciatic dito sa inner thigh. Dahil basketball kami. Sakit. Hindi ako makatayo. Talaga halos di siya makatayo. Umiiyak siya. Talaga daw, kada kilos ng sakit. Yun siya pain reliever, mga gamot. Ang sakit pa rin daw, gano'n. Nagpa-pray po siya sa amin. Ikot kami, pinag-pray po namin. Panginoon, sorry, malayasin mo, kumaling ka ngayon din, sister. Magmula sa araw niya, huwag mo tignan yung symptoms. Lagay mo sa utak mo. I-possess mo na o angkinin mo na. Magaling ka na. Opo, magaling na ako. Pero pag alis niya, gaganon pa rin. Siguro nila niya masabi, ba't ganun? Alam ko ba magaling na ako? Ba't ganito pa ako? Huwag mo intindihin. Yung sumunod na linggo, ando sila mag-anak. Pastor! Alakas, Pastor, magaling na po ako na wala yung sciatic po. Wala na po. Praise the Lord. Inangkin niya. Kaya kayo nagsasabi mga churches na wala na healing. Sa inyo wala na, dito meron pa. Ako mismo pinagaling eh. Ang ibig sabihin sa banding ito, pinapakita ng Lord sa atin, possess mo! Sinabi niya, I am the Lord that healeth thee. Kinakanta mo pa eh, I am the Lord that healeth thee. Lord, magaling na ba ako talaga? Wow. Pag sinabi siya, ang kini mo. Yung isa naman, ito naman blessing. Binigyan ng basura. Ano sabi? Ano yung basura na yan? Hindi niya pinansin. Sinabi sa kanya ng December, hindi niya pinansin. At then January, pinipilit pa rin sa kanya. Pinansin na niya. Kanya, sige, ako na. Hindi niya alam. Ang dami palang ginto pala yun. Alam niyo kung bakit? Hindi ginto. Tanso. Ang dami. Bigay.
Hindi bibilin, bigay. At ang dami, ilang tulilada na tanso, binigay sa kanya. Ewan ko kung hanggang ngayon naghahakot pa siya. O, pinahahakot niya. Kaya magtatayo nga siya ng ng hauling ngayon eh. Bibili siya ng mga truck nga eh. Sa dami nung hahakutin po. Ang tanong bakit? Nung una ayaw niya eh. Sumunod, pinoses niya. Akin yan, blessing ng Lord niya. Siguro, pinoses niya kayo. Ano nangyari? Ayun, blessing. Nakuha niya. During economic crisis, imagine blessing, walang puhunan. Sino maglakad ka rito hanggang dito, hanggang doon sa kadululuran ng Abra, walang mag-aalok sa'yo ng tansuro, ay tanso, libre ito, bigay ko sa'yo. Walang mag-aalok sa'yo ng ganun. Sino yun? Sino yun nagpabigay na yun sa kanya? Ay, yung kumpanya. No. Diyos. Hindi nyo ba alam napakaraming kamag-anak ng kumpanya na pwede sa kamag-anak niya bigay? Bakit siya hindi niya kamag-anak binigay? Ibinigay sa winner eh. Binigay sa winner. Alam mo kung bakit? Yan taong yan, may mentality talaga ng winner. Nasa abroad siya, pagdating dito, bagsak yung negosyo niya. Nakita ba nagangawain niyo? Sige, lumaban siya. Pagdating niya, sayo pa siya. Kung magpuring, galing niya magsayaw eh. Hallelujah. Hindi niyo alam ang bigat ng problema niya. Negative siya. May utang pa siya. Bagsak ang negosyo niya. Nasa abroad yung pamilya niya, kailangan sustentuhan niya. Dalawang trabaho yung asawa niya ron. Makakasayaw ka pa ng gano'n pagka gano'n? Hindi na. Sayaw loser ka na. Grabe, nakikita ko siya eh. Oh, grabe yung taon to, parang walang problema. Eh, pati, nagpipreach nga ako, gusto ko umindak ulit, nakikita ko siya. Nagkakaganon siya. Ang tanong bakit? Siya na winner eh. Yung problema, sinasayawan lang talaga. Yung problema, praise ako sa Lord. Praise ako sa Lord. How I wish na sana ganyan kayo sumayaw. Yes, Lord. Ang dali naman eh, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diba? Ang dali eh. Ang dali. Matutuwa pa ang Diyos. Grabe anak ko. Ang bigat ng problema. Tinan mo, oh. Parang si Raulo. Ay, parang ang galing. Galing magsayaw. Ganun balik. Ano kapalit? Blessing na. Hindi nagnegosyo, namuhunan. Hindi. Ako rin mismo kasi na-amaze. Kanya medyo nagtagal ako rito eh. Bigyan ka ng ganyan. Bigay. Grabe. Doon yung makikita ang isang winner. Pag bigyan ng Diyos, antindi talaga. Why? The mind of a winner. The vision of a winner. The words of a winner. Yan ang kasunod. The powerful word of a winner. We are able. Number 17:30. Si Caleb na ito pinag-uusapan natin ha. For we are well able to overcome. We are well able. Hindi lang we are able eh. We are well able. Ibig sabihin nung kayang-kaya natin ito. Caleb, iganti yan. Kayang-kaya natin yun. Ang lalaki, Caleb. Grasshopper lang tayo, tuhod lang tayo dyan. Kayang-kaya natin yan. Marami na kayo higante. Ngayon, alam ko, meron kayong mga higante sa buhay sa bigat ng problema ninyo. Pero yun yung pinasasabi ng Lord, as winner, dapat lumabas sa banda, powerful word, words na lalabas sa bibig mo. Kayang-kaya mo to, Lord. Kayang-kaya namin to, Lord. Kayang-kaya ko to, Lord. Dahil nandiyan ka, Lord. Kayang-kaya ko to, Lord. Kayang-kaya to, Lord. Alam nyo ba? Makinig kayo, Mege. Pag sinabi mo, hindi ko na kaya, Lord. Lord, hindi ko na kaya, Lord. Bumubulong ang Lord. Sinungaling. At sumasagot yung mga angel, unison. Amen. Lord, hindi ko na kaya. Sinungaling. Amen. Why? 1 Corinthians 10:13. Puro basic lang. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao.
Sa magsabing pagsubok mo, dinananas o dinanas na ibang tao. Tapat ang Diyos! Tapat ang Diyos! Tapat ang Diyos! At hindi niya pahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Paano mo sasabihin ngayon, hindi ko na kaya? Sinungaling ka. Pag sinabi mong hindi ko na kaya, dahil gagawin mo sinungaling ang Diyos. Dahil siya mismo nagsabi, hindi kita bibigyan ng hindi mo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. Bibigyan niya na kayo ng lakas. Sino magbibigay? Hindi asawa mo. Yun. Para mapagtagumpayan yun. Paano kang matatalo kung ang pagsubok mo hindi lagpas sa kakayanan mo? Paano kang matatalo kung tapat ang Diyos sa kanyang pangako? Paano kang matatalo kung ang Diyos pa magbibigay ng lakas sa iyo para mapagtagumpayan? Paano kang matatalo? Oh God. Yan po mga winners. Winners encouraging or powerful words. Dapat kaya natin to. Kaya natin. Pati sa family. Medyo may problema ang pamilya. Kaya magalala mga anak. Ikaw ang tatay. Huwag magalala. Kaya natin yan. Bahala Lord. Lord tayo. Kaya natin yan. Ano ba sinabi ni Paul? I can do all things through Christ. Although inire-repair yun doon sa pagbibigay nila doon. Pero pwede i-repair sa atin talaga. Through Christ I can do all things through Christ. I can do all things through Christ. Nakita niyo isang sikat na basketball player? Kinukuha siya ng sikat din na kumpanya para gawing model doon sa kanyang rubber shoes. Ang request lang niya, gusto ko pa ilagay, I can do all things through Christ. Ayaw pumayag. Lumipat siya sa iba. Tinagap na iba. Ayun, ang lakas ng benta niya. Ang lakas ng benta. Nakalagay doon, I can do all things through Christ. I can do all things through Christ. Habang naglalakad, di ba, ang dami sa pasos na, I can do all things through Christ. Pero mo napakaganda, I can do all things through Christ. Kaya kung sumute yun, talaga, bisa kung pero wala nang tingin Ang tanong bakit? I can do all things through Christ. Andun yung Christ sa kanya. Ginaguide yung tira niya, ginaguide ng Lord yung pag-shoot niya. Why? I can do all things through Christ. Praise the Lord. Andiyan pa ba kayo? Number 6, the winners gauging through comparison. Pag-compare. Positive comparison. Kay Elijah, negative. Dito po, positive comparison. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. 40 lang daw siya nung mag-spy sila. And I brought back word to him as it was in my heart. Nagbigay ako ng salita na dito nang gagaling. Next. Nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of the people melt. Yung 10 kasama namin, diniscourage yung aming mga kasama. Sabi, hindi raw kaya. Yun ang sabi nila. Kaya nabubwisit to si Caleb. But I wholly followed the Lord my God. Pero ako, ay digante, sinunod ko yung sinabi ng Lord. Next. So Moses swore on that day, sumumpa siya nung araw yan, saying, surely, the land where your foot has trodden shall be your inheritance. Kung na matuntungan mo, sa'yo. Because you have wholly. Bakit daw? Trodden shall be your inheritance and your children forever. Yan ang magiging mana niyo forever. Why? Because you have wholly followed the Lord my God. Sumagot siya uli. And now, sabi ni Caleb, behold, the Lord has kept me alive. Buhay pa rin ako. As he said this, 45 years ago. Yung sinabi ni Moses yan, 45 years ago. Ever since the Lord spoke to this word to Moses, while Israel wandered in the wilderness,
And now, I am this day 85 years old. 45 years! Natatandaan ko pa yung sinabi mo, Moses. Mamanahin namin ito. Dahil kami sumunod ng todo. Pati forever. Amin ito. Dahil sumunod kami sa Diyos. At yung 10 na yan ay nalusaw ang puso namin no, iba sa takot dahil negative sila. Pero kami positive kami. Winner kami. Kaya sa amin daw yan. 85 years. Hindi po siya 85 na. Ano gagawin natin dito? Oo, yun na lalaban pa ba tayo? Lalaban dito. 85 na tayo eh. Sana hindi ako magkaganito pag ako 85 na. Next verse. As yet, ito na comparison niya. I am strong this day. As on the day that Moses sent me, just as my strength was then. Kung gaano ko kalakas nung 40 anyos ako, 85 ako ngayon, ganun pa rin ako sumayaw. Lakas pa rin. Lakas pa rin. May strength for, strength saan? Sa sayaw ba? War! Ang tagal ko na, ang tanda ko na, pero yung strength ko sa labanan, sa gera, ganun pa rin naramdaman ko eh. Yung araw, espadahan eh, di ba? $40 siya nun. 85 na. Ang tanong, bakit? Akala ko ba nalalata ka, Bishop? O, kanina yun eh, pero hindi na. Ang tanong, bakit? Makita mo yung case of comparison niya. Si Elijah kinumpare kanino? Kay Moses yung nangihina, nung sumusurrender. Lord, gusto ko na rin mamatay. Yung parehas yung sinabi niya, di niyo kinumpare yung sarili niya. Pero yung mga winners, kanino kinukompare? Saan kinukompare? Kinumpare niya yung lakas niya nung 40 siya. Nung 40 years old siya, doon niya kinumpare nung siya ay 85 na. At sinabi niya, parehas lang. Walang pagbabago. Ibig sabihin, para kay Caleb, para sa kanya, I'm not old. May edad lang. But I'm not old. At yan tatandaan nyo. Pag sinabi, I'm old, bad words. Bad words. Never say that. Why? Pag sinabi mo, I'm old, ibig sabihin nun, you are retired. Pag retired, ano inintay nun? You know, I don't know, hindi ako economist Pero naniniwala ako isang reason ba't ang Japan umaaseso ng ganyan. Sa kanila po, Pastor Jay, alam niya yan, 80 years old, 85 years old, nagtatrabaho pa eh. Nagbabike, naka-Amerikana yun, babike pa eh. 85 years old. Sa Korea, punta kami ni Pastora doon meron silang parang divisoria, kung tawagin po ay Nandemon. Hindi ko lang, kala ko nga, puro demonyo na doon, Nandemon daw, Nandemon. Pagdating doon, pasok kami. Inabot kami ng tanghali. Kainan mo na yung mga kargador. Magugulat ka. 65 years old, 75, 85, na doon nagkukumpulan sila. Nagkukwentuhan. Tinanong ko sa pastor doon, anong trabaho nito? Yung pala yung mga kargador doon. 85 years old. Sa atin dito, 45 pa lang. Parang gusto ko na mag-retire. Pagod na ako, pagod na ako. Ko, Diyos ko, 45 retired, 50 retired, 65 retired. Okay, ang economy natin, pagdating 65, sustento na lang ng gobyerno. Naghihirap. Sa kanila, 65, nagtatrabaho pa. 75, nagtatrabaho pa. Sa Amerika, ganyan din. At may isang brother natin, asawa ng pastor. Ilang taon na siya? 75, nagtrabaho pa doon. Meron, kapagtrabaho siya. Yung asawa niya, nagpapasok, pero nagtrabaho rin, cashier. Cashier siya, ilang taon? Mag-80. Ganun, trabaho pa din. Meron. Sa atin dito, mukhang, brother ko magagalit, amoy lupa ka na. Hindi.
Pwede ka, magbebenta tayo ng lupa sa sementeryo, doon kita dadalhin. Para tama-tama kaamoy mo, ibebenta mo. Hindi ganon. Yan ang problema sa Pilipino. Yan ang problema sa atin. Basta matanda na, wala na. Kanya maraming tatanong sa akin, ilang taong ka na? Nung sinabi ko 48, medyo natakot kasi timbang ko naging 48 eh. Kanya, pag may nagtatanong ko, ilang taon ako? 59. Intindihan niya? 59. Ilang taon si Bishop? 59. Ibang kilos ko, tinan niyo naman, hindi ba 59? Yan sinasabi ko sa inyo. It is just in the mind. Sinasabi matanda ka dito lang. At hindi maganda yan. Pag sinasabi, Brad, maganda dyan eh, ito, gawin mo ito. Hindi na ako pwede sa ganyan. Mga salda na matatanda eh. Hindi na ako pwede dyan, matanda na ako. Hindi na ako pwede dyan, tanda na ako. Sa mga bata lang yan. Wag! Join ka rin sa mga bata. Diba, mamaya, magugulat ka, isip bata ka na rin. Lalakas ka. Magkaganyan. Hindi, ako yung dinibigyan. Totoo yan. Yung mga nag-iisip, matanda na ako, matanda. Kung ako nag-isip na matanda na ako, matanda na ako. Pero, mga anak, kayo na bahala. Bigay ko na siya yung pamamahala. Ayun na, kayo na. Ako doon lang, magre-retiro na lang ako. Wala na ako ngayon. Tapos na ako, todas, nakalibing na ako ngayon. Hindi nyo ba alam, pag kilos ka ng kilos, may ginagawa ka, nag-iisip ka. Ang isip, hindi pwede rin, wala kang iniisip. Akala ninyo, pag-iisip ka ng isip, masama. Hindi, basta healthy, iniisip mo, maganda, ginagamit mo yung isip mo. Ginagamit mo, masama po, naka-stagnant yan. At walang iniisip, masama po. Nakita nyo nangyari kay David? Pag-gising tanghali, walang iniisip. Pag nakita may babae naliligo, ayun, iba na iniisip ngayon. Paano? Walang iniisip eh. Nakukuha nyo ba? Ibig sabihin, pastor, dapat mag-isip. Dapat mag-isip ka na mag-isip na magagandang bagay ang isipin mo. Gugulat ka para ba yung sarili mo, meron kang halaga. May halaga ka na iniisip. Itong gagawin ko. Bukas ito gagawin ko. Sa makalawa ito gagawin ko. Ito gagawin ko. Gusto ko maging ganito. Sa kabila ng edad mo, kahit senior na, may gagawin ako. Hindi, may goal ako. Ito gusto ko mangyari. Yan ang gusto ko mangyari. Ito gusto. Ganun dapat tayo po. Pampito. The winner's request, desire, passion. Anong passion niya? Joshua 14:12. Now therefore, malakas pa ako sa kabayo, hoy! Joshua, therefore, kaya nga, give me this mountain. Caleb, yun yung sinasabi mga Jebusites, mga Ananakayo, yun yung mga matatangin, yun yung mga 30 feet, ang taas niyan. Give me this mountain. Caleb, are you looking for trouble? You come to the right place. Ano sabihin? I'm not looking for trouble. But I enjoy challenges. Because I enjoy fighting. Why? Because I know and I'm sure I will be a winner as the Lord said. Yes! Kanya huwag matakot sa mountain. Harapin mo yung mountain. Sinabi ng Lord, pag kinausap mo mountain, uusog ka mountain. Kita mo, salita mo lang katapat niyan, umuusog na. Ganong edad, mountain ang hinihiningi. Why? Yung kanyang mentality, yung kanyang salita, yung kanyang action po ng winner. Pero hindi niyo makukuha pag ang inyong action at salita ng mga losers. At bukod sa lahat, 1 Corinthians 15:57 says, but thanks be to God, who give us victory, God who give us victory, victory to our Lord Jesus Christ. Yan ang binigay ng Lord sa iyo. Victory ang bigay ng Lord sa atin. Victory sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Victory ka sa buhay mo. Victory pati mga anak mo. Victory pati ang lahat ng pamilya mo. Victory pati sa church. Victory sa trabaho. Victory sa physical. Victory sa emotion. Victory sa lahat. Dahil binigay ng Lord sa atin ang victory. Dahil we are all winners. Come on, let's clap our hands to God. There's only one way.
yesterday, today the same. Forever till forever means no way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. Oh, you will live it all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. Oh, you will live it all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. You are the way, you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, yes, Lord, we live it all for you. One way, one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Lahat ng winners, magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Come on! Clap your hands as a winner! Clap your hands as a winner! Clap your hands as a winner! Praise the Lord! Praise the Lord. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Okay po rin ang Diyos, mga kapatid, at nawa po sa araw na ito, hindi tayo lalabas na loser, kundi lalabas tayo sa lugar na ito na puro mga winners po tayo lahat. And always remember, brothers and sisters, pag sinabi winner, ang number one winner ang ating Lord. Nanalo siya sa cross of Calvary 2,000 years ago. Kaya dapat hindi masayang yung ginawa ng ating Lord. Yung binigay sa atin ng Lord para maging winners tayo pirme. Sa lahat ng oras, sa lahat ng eras ng buhay natin, dapat nando winners po tayo. Oh yes, sometimes we fail. Talaga tayo nagiging failure. Talaga may kabiguan. But it doesn't mean that you are a loser. Kasi pag sinabing failure, yung po, babawi tayo. Pag bumagsak, bawi po tayo. Bumagsak, bangon po tayo. Why? Because you are a winner. You are a winner. You are a real winner. Kaya dapat ganun tayo pirme. Bagsak, bangon lang po tayo. Muli kayo pinapaalala sa inyo lahat, gaano mang kalaki yung problema mo, isa lang sabihin mo, the powerful word of a winner. What are those words? Kaya ko ito. Kaya ko ito. Kaya ko ito. Kaya ito sa mga bisita natin sa habang ito, malinaw yung sinabi na kaya natin ito. Pero bakit sometimes it seems na hindi mo kaya? Bakit parang hindi mo makayanan ang problema? There's one thing I want you to know. Pag tayo po makakaya natin kung nasa atin si Jesus Christ. But without Christ, you can do nothing. Wala kang magawa, wala kang makakayanan sa mga dumarating na pagsubok sa iyo. As a matter of fact, kaya pinadala ng Lord dito, your attendance is not an accident. Dinala ka ng Lord dito because may purpose ang Lord sa iyo. At ang purpose niya, paalam sa iyo na dapat hindi ka talunan, dapat hindi ka loser. You must be a winner. But you can never be a winner unless you believe in the gospel of Christ. You know what is the gospel of Christ? The gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Christ, and the resurrection of Christ.
Namatay siya, nilibing siya, nabuhay siya magmuli. Doon tayo nagtagumpay. Nung mamatay siya, nilibing, at nung mabuhay na siya, nandun na ang tagumpay natin. Nandun na, naging winner tayo. And you have to believe, our visitors, you have to believe that Christ died for your sins. And He was buried, and then He rose again on the third day. Doon tayo nagkaroon ng kapanalunan. However, to believe is not enough. Pagkatapos mo maniwala, you have to obey the gospel of Christ. How will you obey the gospel of Christ? You have to apply it to yourself. Acts 2:38 says, you must repent. That is number one thing. Magsisi po tayo. Pagdating sa kasalanan, lahat tayo nagkasala. Pati kayo lahat nanonood sa television, lahat tayo nagkasala. Pero ang problema sa kasalanan, na nagbigay ng way and Lord, walang iba kundi ang repentance. Mag-repent po tayo at siguradong patatawarin ka ng ating Panginoon. And second, you must be baptized in the name of Jesus Christ. Baptism means immersion. You will be submerged in water. Ilulubog ka sa tubig. Yun ang type ng paglilibing sa ating Lord. Ililibing ka, ililibing siya, ililibing ka naman kasama niya sa tubig sa oras na yun. At pagkatapos pag-ahon mo, then, you're going to receive the gift of the Holy Spirit. At yun ang kailangan mo, my friend. Kaya ka pinadala ng Lord dito sa ating mga bisita. Kaya sa ating mga bisita na may gusto sa ating Panginoon, pwede mitaas ang kanang kamay mo para sumunod sa panalangin itong pagtanggap. Now, please, close your eyes. At ngayon po, sumunod kayo sa maikling panalangin ito. Amang banal na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Salamat po na marami sa mga salita mong narinig ko na tumimo sa aming puso. Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Linisin mo ko ng iyong banal na dugo. Panginoong Jesus, nananampalataya ako na ikaw ay namatay at ikaw ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. At mula sa araw na ito, ikaw na magmaneho na aking buhay. Ikaw ang manguna sa akin, Diyos. Dalhin mo ako sa kabanalan, lalo't sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, sa lahat na nagtaas ang kamay, meron po tayong banner, ayun po kulay orange. Sumunod po kayo, may explain pa po sa inyo. Maganda po yan, para sa inyo, libre po yan, walang bayad po yan. Sumunod po kayo para ma-explain po sa inyo. Nasa ganun po ay, paglabas nyo rito po, magiging bago tayong tao, bago tayo nilalang, at malaking pagbabago sa buhay natin na magaganap. At magiging winner kayo na katulad namin lahat na nandito. Salamat po, and God bless you all. Wow, praise God. Sabi mo sa katabi mong lumakas ako. Parang kinausap ako ni Lord. Praise God, purihin po ang ating Panginoon. Lahat po ay sumigaw ng pagpalain ka, aming mahal na Bishop. Lagi po siyang ginagamit sa atin ng Panginoon para lumakas po ang ating pananampalataya. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong offertory. Sa Psalms 29 verses 1 to 2. Give unto the Lord, O you mighty ones. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due to His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Purihin po ang ating Diyos. Dito po sa binasa natin ay puro give. Kailangan daw po tayong magbigay sa ating Panginoon. Marami po tayong pwede ibigay sa ating Diyos. Bigay natin ang ating talent. Bigay natin ang ating lakas. Bigay natin ang lahat-lahat sa ating mga buhay. 10 nang dapat natin ibigay kung ano man ang portion sa ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Kaya ngayon pong time na to, tayo po ay magbibigay sa ating Diyos. And listen please to our announcement. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat po sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. As early as now, please block your schedule for our congregational fasting on August 19, Saturday, 9 a.m. here at Star Mall EDSA Show Trade Hall. Isang palakpak po sa ating Panginoon.
Also, get ready and invite your loved ones and friends as we hold a prayer rally for our on-site worship service happening on August 20, Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. Palakpakan na naman natin ang ating Panginoon. Huwag po natin kasasawaan ang dumalo sa gawain ng ating Diyos. Alright, tumayo po tayong lahat. At tayo po ay manalangin sa ating Diyos sa buhay. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. O dakilang Ama, maraming salamat po. Very timely po ang pinagkaloob mo sa aming message. Napakarami na rin sa amin, Lord, ang tinatalo dahil po sa napakaraming mga problema. Ngunit ayaw mo na maging loser kami. Ang gusto mo kami ay maging winner. At tinuruan mo po kami kung paano kami maging winner. Maraming salamat kay Caleb na ipinakita mo po sa amin bilang isang magandang halimbawa. Nawa, O Lord, mabantayan namin ang aming tinig, ang mga lumalabas sa aming mga labi, ang aming pananaw, ang aming mga kilos, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos, na lagi namin maalala ang lakas na ibinigay mo po sa amin. Kaya wala pong imposible sa lahat ng mga problema namin na dumarating. Lahat ng ito ay kaya po namin bigyan ng solusyon. Sapagkat kayo may sabi na wala pang pagsubok na ibinigay sa amin na hindi rin pinahintulot sa iba. Kaya maraming salamat. Nais namin, Lord, na hilingin ang basbas mo. Iunat mong yung pagpalang kamay sa bawat isang mga anak mong nandarito. Pagpalain mo po ang kaisipan, Lord. Gawin mo mga winner ang mga isip namin. Pagpalain mo rin ang mga piskal at pangangatawan. Ganon din po, O Diyos, ang pananalapi ng mga anak mo. Buhos mo ang masaganang pagpapala. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin na tanging ang salita mo lamang ang magbibigay lakas namin. Salamat po, O Diyos. Patuloy namin pinapanalangin sa inyo ang gawain ito, Lord. Hayaan mo, Lord, na lumaganap ang katuruan mo na kung saan magbibigay, Panginoon, ng lakas sa mga kababayan namin, magbibigay ng kaligtasan, magbibigay ng kaliwanagan ng isip. Ganon din ang aming bayan, ang aming pamunuan, Lord. Kayo pong siyang manguna sa kanila. Ituro mo pa sa kanila ang mga bagay na dapat po nilang gawin upang kami, Panginoon, na magkaroon ng isang strong na bansa at bansa na pagyayamanin mo. Maraming salamat po sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. The Lord bless and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you, lift up His countenance upon you, and give you peace. God bless, and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details being flashed on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism and one-on-one online counseling via Zoom, you can call us via the contact numbers flashed on the screen and send a message on our Facebook page. Let's continue to support our church. We are excited to announce these church updates. Never miss our on-site worship service at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall, Level 3. You can choose among the 3 time slots: 10 a.m. to 11:30 a.m., 1:30 p.m. to 3 p.m., 4:30 p.m. to 6 p.m. Don't forget to invite your loved ones and friends. Please block your schedule and let us all unite for our congregational fasting on August 19, Saturday, 9 a.m. at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall. Let's get ready and invite your loved ones and friends as we hold a prayer rally for our on-site worship service on August 20, Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. To all active Book 1 one-of-the-years who are also done with Book 2 as a student, there will be an online workshop to become a certified Book 2 one-of-the-year on August 26, Saturday, 1 p.m. via Zoom. Registration fee is 200 pesos per head. Register now via the OneFC portal at onefc.jctgbtg.com. We're also inviting all businessmen and professionals to join the ABC Reveal entitled The Woman and the Box of Alabaster.
On August 23, Wednesday, 6:30 p.m. at King Chef Seafood Restaurant, West Avenue. Registration fee is 700 pesos per head. Visit ABC's Facebook page to inquire and register. Calling all Yupper. We encourage you to attend the Yupper Winter Fire entitled Martus, happening on August 26, Saturday, 7 p.m. via Zoom. Register for 100 pesos only. Check Yupper's social media pages for more details. To all Servants Force, the chapter reading for the Servants Force devotion on Tuesday, August 15, is Psalm chapters 106 to 107. This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of the worship team, CatProd, and Service Operations Ministries. For worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For CatProd, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphics services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesdan, Gideon, and comrades. The applicants must have completed 1FC Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code to apply or fill out the online application form found on our social media pages and website. Our Servants Force department will get in touch with you after the submission of the application form. Sign up now. IDO for Music is now on Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. You can also start using IDO for Songs on your Facebook and Instagram stories and reels and TikTok videos. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and newest sticker designs are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. You can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen to order. Let's feel the presence of our Lord.